happen na magre-reveal sa'yo na, ay hindi pala. No? That it is not all we need. And it cannot answer yung time, yung money, yung kakayahan mo. It cannot answer all your problems in life. We excuse our prayerlessness by saying, we are too tired, we are too busy, or we don't think that we actually need to pray. No? Minsan totoo po yun, no? Yung ikay abala sa kung ano man, sobrang, parang kulang pa yung 24 hours in a day sa lahat ng gagawin mo, pero wala kang panahon sa pananalangin. No? Nakakatawa po na gano'n. Ibig sabihin, list na na priority yung pag-pray. Sabi din po doon, it's dangerous. Ano daw po yun? Nakakatakot daw po to think that we don't need to pray. Isipin pa lang na hindi mo priority, hindi mo kailangang manalangin kasi you are getting by naman. Okay naman ang buhay. Wala namang mga hassle, no? Doing our own way, our own means just to solve our problems. It keeps us from that very important thing daw po na dapat natin ginagawa. And that is to daily, sabi po doon, to daily cast ourselves down at the feet of Jesus, asking for His mercy in our lives to do what we cannot do. So kung tayo po ay talagang busy sa kung anumang bagay na, kasi gagawa naman natin ng paraan yung mga problema, na sasagot naman, no, nang hindi ka nananalangin. Yun daw talaga is, kumbaga, it takes really the very important thing that we should do. That do we really have to daily, sabi po doon, cast ourselves down at the feet of Jesus in prayer. Ayan po. Sabi po dyan, we can only do the best we can do by prayer. So, ibig po sabihin, ikay naghahanda para sa exam. Hindi talagang aral na aral ka, no? Pero hindi ka nanalangin, hindi pa daw best yun. Best siya pag nag-pray ka. Sa mga anak, ayan, yung mga magulang, no? Napakahirap pong, mag-aruga, magpalaki ng mga anak. Sa ating, yung mga experience na kami, 4 na anak namin, sabi, consultant na daw kami. Pero hindi pa rin po, no? We need to pray. So that hindi po namin kaya sa aming kakayanan. Wala po talaga kami magagawa kung hindi po namin pinapanalangin ang aming mga anak. Kasi lahat po is lahat po ng hindi natin kayang gawin, ang Lord ang makakagawa. And we can ask the Lord to do that on our behalf when we are praying. So, ano man pong mga ginagawa natin, pagpe-prepare sa mga trabaho, mga projects, ito pong anniversary natin, anniversary, grabe po ang preparation, lagi pong may rehearsal, paduguan ng utak, no? At talaga namang pati resources and everything. But if we don't pray, wala po. Sayang, hindi pa rin ito yung best. Kahit anong best na pag-prepare physically, if we don't pray, we don't prepare spiritually, it's not the best. So sabi po that we can only do the best we can by prayer. Ayan po. So, 2 points lang po ang aking pong i-share. Why we need to pray desperately. But before that, meron pong dalawang verse. Sa Jeremiah 17:5, sabi po doon, "Cursed is the man who trusts in man and makes flesh his strength." And sa Zechariah 4:6 naman po, "Not by might, nor by power, but by my spirit, says the Lord Almighty." So, we cannot trust in our own abilities, we cannot trust in our own strength, our own wisdom. It's nothing, no? It's sabi nga doon, "Cursed is the man who trusts in man and makes flesh his strength." Pero sabi po doon, that's Zechariah 4:6, "Because it's not by might, nor by power, but by my spirit, says the Lord Almighty." So why do we need to pray desperately? 2 points lang po. First point, napakaliit po ng pasensya na po ng aking slides.
Una muna, sige, i-define po muna natin yung desperate. Ano bang ibig sabihin ng desperate? Desperado. Yun bang Tagalog talaga ng desperate? O may mas iba pang ano? Ay po doon, having a great need or desire for something. Sobra daw po yung pangangailangan o yung pagnanais sa isang bagay. You're so desperate to get that, to receive that. Yung isa pong meaning pa is feeling or showing a hopeless sense that a situation is so bad as to be impossible to deal with. So talagang parang wala ka ng pag-asa. Sobra mo ng desperate pero kailangan eh. So you still you are still crying out for that. So why do we need to pray desperately? First po, because our only hope lies in God's grace and mercy. Ang ating pong pag-asa, our hope for ourselves, for our families, for our work, our church, our communities, our country, lies in God's grace and mercy. Not in our efforts or abilities, not in our techniques o yung mga prinsipyo natin. Hindi po natin yun pwedeng doon i-depend, i-asa. If we know that everything is all in the hands of God's grace and mercy, talagang yung pag nanalangin po tayo sa Panginoon, siya lang ang pwedeng makapagbigay ng kasagutan sa atin eh. Diba? So talagang sa Kanya lang tayo, wala na tayong ibang lalapitang iba. Diba? Kung meron po tayong, may boss tayo, na siya lang ang pwedeng magbigay sa atin nung hinihiling natin, sabihin na natin promotion or increment, o talagang you will show kung gaano ka kaseryoso na ma-receive yun. Doon sa tanging taong makakapagbigay lang nun sa'yo. Hindi ka naman yung mahihiya ka pa. No? Medyo, ibig sabihin, hindi ka ganun, hindi ka desperate. Nahihiya ka eh. Sabi pa doon, if we know this, we will pray and will keep praying desperately because we know that what we want the most, the answer to our prayers, we can't give or we can't solve. Hindi natin magagawa, so kailangan po nating hihiling. Ma-share ko po yung aking journey kasi nga po nagkaroon po ako ng labor court case. Kumbaga, sinampahan ko po yung aking previous na company ng case kasi nga hindi nila binibigay yung final settlement ko. Hindi po pala ganun kadali na mag-file kasi parang parang akala mo court na sila, bahala sila. They know what they are doing. So all the while I thought I would receive it right away. Nag-file po ako ng katapusan ng May. Na-receive ko naman po agad yung judgment. May justice na siya, may executive judgment na siya after a month, June. Pero alam niyo po, hindi pa po lang ganun kadali yun. Sobra pong dami pang proseso, meron pang, at saka nag-aantay ka na parang may mangyayari ba dito? Parang ganun po eh. Kasi sa mga nauna na po sa akin na nag-file, talagang iba, sasabihin nila matagal. Minsan, abot ng taon, hindi lang isa, 2 taon. Yung iba daw nakauwi na ng Pilipinas, di na nila nakuha, yung kailangan nila makuha. Kasi wala na silang means para mag-stay dito, hindi naman sila makakahanap ng work. Tapos yung iba, hindi nila buo na natatanggap yung kailangan nila matanggap. 11 years po, or more than 12 years po ako nag-work sa company na yun. So talagang, Lord, hindi po para lang sa akin itong final settlement na to, para to sa mga anak ko, para to sa family namin. So, yung talagang desperate, I was so desperately praying, crying out to God. Kasi every time po na may lalabas na trial note, meron din silang, alam niyo, meron din pong ika-counter yung company para i-hold nila. Papatagalin po nila. In short, i-delay po nila ng i-delay hanggang
Kaya mo bang magstay dito? Ganun po ang labanan. Eh, salamat po sa Lord. Andito po ang asawa ko. So, siya po ang nagsusuporta sa amin lahat. At, ayun nga po. So, from that time, wala po pa rin po akong work ngayon sa, plain housewife. Si Brother Dindo ang employer ko. So, ayun po. Every time po na merong, ayan na. Ayun may judgment I have to receive my full and final settlement. Pero, sasabihin nila, pwede bang i-installment? Siyempre, hindi papayag. Papupuntahin ka para mag-hearing. Hindi sila sisipot. Ganun po. Pupunta ka. Ang labor court po, isang musafa pa. So, mamamasahe po ako papunta doon. Pagdating doon, mag-aantay ka ng matagal, mga 2 hours, less than 3 hours. Wala, hindi ka sisiputin. Tapos balik ka na naman, antay ka na naman ng ilang 2 linggo, 3 linggo, bago meron na naman silang trial. Ganun po siya. So, kung dapat po talaga handa kayo sa pinapasok ninyo kapag kayo ay nag-file ng case sa court. But no, talaga every time, I was so desperately crying to the Lord, Lord, hindi mo naman ito iaalaw na mangyayari. Meron kayong tinuturo, mag-aantay po kami. Yun talaga ang even sa yung pong time na i-release na po yung check, ang dami pa rin pong hindi pa rin po talaga mai-release. Talagang sabi ni Brother Dindo, mag-pray ka nga. Kasi ayan na bakit hindi pa ma-release sa'yo? Talaga pong minsan kasi iniisip mo, ayan meron ng i-release na sa'yo. So okay na, hindi ka na nagpipray. Pero hindi po talaga ang kaaway, haharangin niya. May tumawag na sa akin, i-collect na daw yung check. Pumunta po ako ulit ng musafa. Wala daw doon, ilalagay daw po sa account ko. So, uwi na naman kami. Pagdating sa bahay, hindi daw po ilalagay sa account ko, i-collect ko na naman doon. So, pagdating na naman po namin sa musafa, ay, nai-release na po namin sa courier. So, talagang hindi mo mahawakan. Maski i-encash mo na siya, sarado yung bangko, ganun po bang bagay? Talaga, ang dami po talagang hurdles. Bagyo siya, dumaan na yung bagyo, may buntot pa yung bagyo. Parang ganun, hindi talaga siya agad-agad. So you really have to show the Lord how desperate you are. How badly you need it. No, hindi po tayo basta-basta talagang susuko sa mga ganong panahon. Pero salamat po sa Panginoon, yun nga po, na-release na po sa amin, na-receive na po, na bayaran na kung ano man yung mga kailangan bayaran. So napakabuti po ng Panginoon. He has given us the victory over that case. Na-receive po namin yung justice. At sabi nga po nung nagdi-deliver, kasi dinideliver po ng courier yung check. Sabi niya, how long did you wait? Sabi niya gano'n sa akin. Sabi ko, brother, 6 months is very long. Sabi niya, what? You are very lucky. Sabi niya sa akin, 6 months is very fast. You know, I delivered to somebody. He's already sleeping in Corniche. Imagine that, wala nang bahay yung tao. Natutulog na lang sa Corniche. Ganun po talagang kahirap. At yun na, daw po iba, 1 taon, 2 taon, may 5 taon pa daw, wala na nga daw po dito yung yung nagkaso. So, salamat po sa Panginoon, yung akala kong napakatagal, yun na po pala ang pinakamabilis. Praise God. So, those are ang paborito. At ayun nga po, pangalawa pong reason why we need to pray desperately, because God wants to answer those who desperately call to Him. Gustong-gusto po tayong sagutin ng Panginoon. Sabi po, Jeremiah 33:3, call unto me and I will answer you and show you great and mighty things which you don't know. So, talaga pong ang Panginoon po, gusto niya po talagang tayong sagutin. Meron po talaga siyang kasagutan sa bawat panalangin natin. Pero ang tanong po, are we in the right position to ask that to the Lord? No, tayo po ba, tama po ba ang ating heart? Tama po ba ang ating motive? Tama po ba ang ating mga puso? So, pag-aralan po natin yung ilan pong mga tao sa Bible, some examples who were really desperate before the Lord. Amen. So, next slide po. So, una po si Jacob. Po ba? Sabi sa Genesis 32 verse 26 po, sabi niya, I will not let you go unless you bless me. So Jacob wrestled with God, struggled with God,
to receive His blessing. Na talagang hanggang daybreak na, ayaw pa rin niya talagang pakawalan ang Lord. Hanggat di niya natatanggap ang blessing na yun. He wrestled. That's how desperate he is. He did not let go of the Lord. So, walang nagawa ang Lord, kundi pagpalain siya, di ba? Sinong nag-give up doon? Si Jacob ba? Di ba ang Lord? Talagang binigay ng Lord ang blessing. Although yun nga, di ba, tinatch yung hip, so nag-limp si Jacob. So ibig sabihin po nun, hindi na si Jacob talagang nananahan sa kanyang sariling lakas, kakayanan, kundi binigay siya ng weakness ng Lord, sa Lord talaga siya naka-fully depend. Yun po ang meaning. Pangalawa po, the bleeding woman. She was desperate to receive her healing. Ang story po na yan ay makikita natin sa Matthew 9:20-22. So she went to great lengths. Kumbaga, dinudugo siya, di ba bawal nga pong makimingle yung yung mga dinudugo, pero talagang nakipagsiksikan siya sa crowd. At hindi naman para makuha niya yung attention ni Jesus para lang matouch niya yung end nung laylayan ng damit ni Jesus. Yun lang ang yun lang ang gusto niya, ang goal niya. But she's so desperate. And that is faith. No, when we can see that that action o yung ginawa ng babaeng ito, it's faith. Kasi alam niya, yun na lang ang tanging pag-asa niya para gumaling siya. Pero yung 12 years dinudugo. Yung monthly period lang na ilang araw talaga namang hinang-hina, wala nang pwedeng ipagawa. Sa Brother Dindo, yun minsan na excuse ko meron ako, ikaw muna kumilos dyan. Ganun. Diba? Pero siya, 12 years talagang grabe na ang desperation niya. Yun na lang ang talagang tanging pag-asa niya. And she received her healing. And Jesus also commended her. She received the commendation of Jesus, telling her that her faith healed her. Ayaw niyang magpakita pa kay Jesus, kaya secretly niyang tinatch, pero nakita pa rin siya ni Jesus. Nakuha pa rin niya yung attention ni Jesus. That's how she showed her desperation and how she received her healing. Pangatlo po, yung friends ng paralyzed man. Di po ba yung binutas nila yung bubong? Yung palang mga bubong daw po nun is clay. Dry clay. So talagang tutuktukin mo para mabutas. Pero imagine niyo po tong apat na to, they are so desperate to bring their friend. Kasi nga, wala nang madaanan punong-puno na yung bahay. Wala na silang pwedeng daan. So talagang naghanap sila ng ibang way. Hindi sila nagpapigil na wala na. Okay na, hintayin na lang natin sa mga susunod, baka wala na tayong way para madala ka kay Jesus. No, they made a way para dala nila yung kanilang kaibigan sa paanan ni Jesus at mapagaling. So talagang, he also received his healing. Pang-apat po, 6 po to. Pang-apat po si Zacchaeus. He was desperate to see Jesus. So hindi niya inalaw yung kanyang height limit na hindi makita si Jesus. Naghanap siya ng pwede niyang akyatan. Yun nga, yung sycamore tree. So he can see Jesus. He did not let his height limit to limit him, his height to limit him to do so. And Jesus stopped. Tumigil talaga si Jesus, looked at him, called his name, and went to his home. Nakaka-amaze po kasi alam ni Jesus ang pangalan niya. Nakakatuwa po na malaman na ang Panginoong Jesus alam po ang mga pangalan natin. He calls us by our names. He knows our needs. He knows us personally. Kaya po hindi po tayo pwedeng lumapit lang sa Panginoon ng nananalangin na parang, sige Lord, kung pakikinggan mo o hindi, okay lang. Hindi kasi kilala niya po tayo
He knows us by our names. He knows even the numbers of our hair. No, wala pong limit sa Panginoon. He knows our needs. Alam na alam po ng Panginoon yan. And we just need to cry out to Him. To desperately cry out and tell our needs to Him. Talagang pinapakita po kasi natin na siya lang ang ating maaasahan. Siya lang ang pwedeng gumawa ng bagay na tingin po natin ay imposible at wala na po tayong magagawa. Siya lamang po ang makakapagbigay nun. Amen? So, next po, si Bartimaeus, blind Bartimaeus. He was so desperate to receive his sight. Sa Mark 10, verse 46 to 52 po ito. He's a blind beggar. He is one of the few na hinil ng Lord na lagi pong nababanggit. Di ba si Pastor Dennis na kanina, binanggit niya din si Bartimaeus. Kasi nakaka-amaze din po to si Bartimaeus. He was really so desperate. Hindi siya nakakita, di ba? So naririnig lang niya, napadaan si Jesus. So he has to shout, Jesus, Son of David, have mercy on me. Alam niyo po, hindi ko alam, siguro marami po sigurong beses siyang sigaw doon kasi naiirita na yung mga tao na nasa paligid niya. Nasabihan na siya, tumahimik ka. Pero hindi. He shouted all the more. Pinapatahimik siya pero mas lalo siyang sumigaw, Jesus, Son of David, have mercy on me. Anong action po? Ano pong response ni Jesus? Sabi ni Jesus stopped and said, call him. So they called to the blind man, cheer up on your feet, he's calling you. He got the attention of Jesus. Tinanong ni Jesus, anong gusto mo? Gusto kong makakita. And he received his healing. Hindi niya po hinayaan na pagka tayo po desperate, kahit pang anong mga sinasabi ng iba dyan, pinapatigil ka, o binibigyan ka ng discouragement, hindi ka tumitigil, nagpapatuloy ka, hindi ka na tawag doon? Hindi ko po yung term, ang dami sinasabi pero hindi yan. Nagpapatinag, nagpapatinag. Amen. Minsan nabablank ako sa terms. So, di ba? Si Jesus daw nung time na yun, he's leaving Jericho na palabas na siya no? Wala na, kumbaga siguro si Jesus nag-aantay siya, wala bang tatawag sa akin dito? Wala bang may kailangan sa akin dito? Pero ito nga po, si Bartimaeus ay sumigaw. At talaga siguro kung drama yun, talaga si Jesus tuwang-tuwa na mayroong sumigaw at tumawag sa kanya na may pangangailangan. Amen? And he received his healing. Hallelujah. Ito po, last na po, the Syro-Phoenician woman. She was desperate even she was initially rejected. No, sabi po niya, she begged Jesus to drive out the demon out of her daughter. So, ano pong sagot ni Jesus? Sabi ni Jesus, sige, pagalingin ko, hindi, di ba? Sabi ni Jesus, first, let the children eat all they want. He told her, for it is not right to take the children's bread and toss it to the dogs. So, hindi lang siya indirectly sinabihan na, hindi, para muna sa mga children. Meron pang, even, to toss it to the dogs. So, itong Syro-Phoenician, Greek siya, di ba? So, Gentile. Instead na ma-offend or ma-put off siya, ma-turn off siya, no, na ganun lang palang tingin sa akin, no. Anong reply niya? Instead of being ashamed or irritated, she humbly replied to Jesus, even the dogs under the table eat the children's crumbs. So Jesus told her, for such a reply, you may go, the demon has left your daughter. So, makita po natin, no, kahit hindi niya, she's very focused sa gusto niya. At yun ay maalis yung demon sa anak niya. So kahit na
ano pang sabihin ni Jesus, anumang pamamahiyaman yan, or offensive words, it doesn't matter. Ang gusto niya, ito si Jesus, siya lang ang makakapagpagaling sa anak ko. I need it no matter what it takes. No, kaya ano man mangyari, I need to receive it. And she humbly asked the Lord. And she, for such, sabi nga, isa ito sa mga kinaman ni Jesus, kaya yung centurion na may great faith. Jesus honored her faith, and her daughter was healed at that very moment. Ganun po itong mga desperate na people na to. At marami pa po. I believe po sa bawat isa po sa atin, meron po tayong experience na tayo po talaga is desperate na nananalangin sa Panginoon. And in those very times, we received our answers. Natatanggap po natin yung mga sagot sa ating mga panalangin. So, conclusion na po tayo. Ayan. Conclusion. So, desperate people in the Bible are courageous. Mapapansin po natin yung mga taong ito, tapang nila. They're very courageous. Hindi po sila basta-bastang tumitigil, no? Or matapang po silang manalangin. Kasi alam po nila na they will receive it. They believe they will receive it. They will not stop until they receive it from the Lord. Kung kanino o sino po ang nagbibigay ng kasagutan. Pangalawa po, they take extraordinary actions and go through great lengths. So wala pong mahirap gawin, lahat kakayanin, gagawan ng paraan. No, hindi pwede, you cannot say no. Walang imposible. Their actions, makikita po natin, bumutas ng bubong, umakyat. No, gumawa sila ng paraan. Hindi po yung lang, sige, okay na yan. Wala talaga, Lord. Isa lang, may nakita ka lang na isang hurdle or obstacle. Ayaw na, na yan? Ayaw talaga ng Lord. Kasi may ganyan eh. It's a sign. No? Ayaw ng Lord, merong opposition. Hindi. They go through the extra mile. Desperate people can't be stopped. Hindi po sila mapipigil. Hanggat matanggap po nila yung kasagutan. Ito makita po natin sa mga sa mga taong ito talagang they did not allow anything to stop them from receiving their blessing or the answers to their prayers. Desperate people gets God's attention. At yun po ang gusto natin. Amen. Yung talaga po natin attention ng Lord pag nananalangin tayo. Amen po. Yung talagang walang magawa ang Lord kundi, sige na nga anak, ito na. Receive the blessing. Yun na po yung yun po yung talagang masasabi na lang ng Panginoon. Kasi ganun po, karugdog, ka-desperate yung ating pong panalangin. All of us will have God's favor, God's hand sa atin po if we get the attention of the Lord when we pray. So, yun po yung ating goal every time we pray. Not hindi nga po yung, sabi ni Pastor Joe, hindi yung pa-cute na prayer lang. Ay, okay lang, Lord, kahit di mo yung ibigay, sige po, sa susunod na lang. Try ko po ulit next time. Ganun pa-cute-cute ka pa sa pananalangin, no? Especially at this time. Sa mga panahon pong ito, dapat talaga ang ating prayer talaga is really shaking. Not only ito pong lugar na ito, talagang sa heavens, sinishake po natin lahat. Kasi talaga pag nararamdaman po natin, pag nananalangin po tayo dito, nararamdaman niyo po ba? Really, it's gumagalaw siya. Iba po, kakaiba po talaga. It shakes. The presence of the Lord is moving mightily. God answers those who cry out desperately to Him. No, let us cry out our prayers to God in desperation, believing that He will answer it according to His grace and mercy. So whenever we approach the Lord, lagi po tayong we are, of
course, our hearts should also be right before the Lord first. Mahirap po na talaga namang ang prayer mo ay sobrang desperate ka, pero ang buhay mo hindi naman pala kalugod-lugod sa Panginoon. Hindi rin po yun papakinggan. Hindi rin po mapapakinggan ng Panginoon. Sabi nga po, if we regard iniquities in our hearts, the Lord cannot hear us. So let us put everything right first, and let us pray. Let us cry out to the Lord. Let us present our request to God in desperation. Bahala na kung anong isipin ng iba. Basta sa atin, makuha natin ang attention ng Lord, makuha natin ang kasagutan sa ating mga panalangin, at patuloy na mabigyan ng kaluguran, kaluwalhatian ng ating Panginoon. Amen?